Dahil kailangan ng anak ko ng bone marrow transplant, hinanap ko pa ang tunay niyang tatay, hanggang sa Part 2. Dahil may kinakasama na ako, hindi madali para sa akin makipag sa tatay ng anak ko. Pero mahal ko ang anak ko at nagkukulang na kami sa panahon, dahil may time na hinang-hina na siya. Kinausap ko ang kalip ko, sinabi ko sa kanya ang second option, hindi siya pumayag, mga baliw lang daw ang gagawa ng ganon, pero no choice na ako, wala nang ibang paraan, kaya nakipaghiwalay ako sa kalip ko. Alam ko na marami siyang naitulong sa akin, at sa aking anak, pero para sa akin, walang ina na hindi gagawin ang lahat para sa anak, kahit pa yung pinakamaliit na pag-asa na mabuhay siya ay panghahawakan ko. Masakit para sa akin na magkahiwalay kami ng kalip ko, pero kailangan. Tinawagan ko si Philip at sinabi ko na ready na ako. Lumuwas kami ng anak ko sa Manila, sa bahay niya kami tumira pansamantala. Sa unang pagkakataon mahirap pala, dahil hindi naman kami mga lasing, tulad noong una naming pagkikita, pero kinaya namin. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon ako, nakita niya akong umiiyak ng umiiyak, na parang nawawalan na ng pag-asa. Sinabi niya sa akin na kailangan namin mamuhay na parang mag-asawa, para madaling mapalagay ang loob namin sa isa't isa, baka iyon lang ang kulang. Kaya ganon ang ginawa namin. Namamasyal kami, nagpunta ng beach, nagpicnic, kita ko nagsaya ng aking anak, sobrang close na niya sa tatay niya. Kahit ako ay napalagay na ang loob, makalipas nga ng 3 buwan, sinubukan ulit namin. Dito ramdam ko yung init, at napapaungol talaga ako, kaya sa wakas. Paglipas ng 2 weeks nag-PT ako. Positive na, yung maliit na pag-asa ay biglang lumaki, nahirapan ako sa pagbubuntis ko, dahil labas-pasok ang panganay ko sa ospital, palagi kong sinasabi sa kanya na hintayin niyang lumabas ang kapatid niya, dahil siya ang tagapagligtas mo, kaya sinabi niya sa akin na, nangangako siya na hihintayin niya ang paglabas ng kapatid niya. Fast forward, sumapit na ang araw ng aking panganganak, isang lalaki ulit, tuwang-tuwa ang panganay ko, at ang tatay niya. Sa wakas may pag-asa ng gumaling ang panganay ko. Dumating na yung araw ng lab test, at sa wakas ay nagmatch silang magkapatid, hinihintay na lang na lumakas ang anak ko dahil bigla naman siyang nanghina. Akala ko nga ay bibigay na siya, pero talagang lumalaban siya, umabot pa ng 6 na buwan bago siya makabawi, at masigla, kaya naman hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga doktor, at isinagawa na nga ang operasyon, at sa awa ng puong may kapal, naging matagumpay ito, kaya sobrang saya ko. Sabi ko sa sarili ko na tama ang naging desisyon ko, na wala man sa akin ang lalaking minahal ko, naduksangan naman ang buhay ng anak ko, at naging 2 pa sila. Nang naging okay na ang anak ko, ay umuwi na kami sa amin, at si Philip naman ay bumalik ng ibang bansa, pero patuloy ang suporta niya sa mga anak niya, at kami ay naging matalik na magkaibigan. Nanay ko ang naging katuwang ko sa pag-aalaga ng aking mga anak. Binigyan din pala ako ni Philip ng puhunan, kaya nagtayo kami ng flower shop sa lugar namin, at ito ang aming naging negosyo. Salamat, and God bless.